Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa umaga ay ating direktang pakikipag-usap sa ating Diyos at Panginoon sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong maipahatid natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at ang ating mga hinaing. Tulad ng pakikipag-usap natin sa ating kapwa, nararapat lamang na ang panalangin natin sa ating lumikha ay mabisa, maayos, magalang at may dalisay na kalooban upang maihatid natin ng lubos ang ating nais iparating. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kaligod-ligod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga Hebreo chapter 11 verse 6. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Salamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapagsimula ulit ako sa aking mga gawain sa araw na ito. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin. Patawarin mo rin naman po ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang o pagkakamali sa mga taong nakapaligid sa akin. Maraming salamat din po sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na ikaw ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay at upang makita ko ang walang hanggang mong kapangyarihan. Dahil ko po na sana'y maging daan ako nitong kabutihan ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko at magkaroon ako ng layunin. Magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kumpanya, ng aming bansa, at ng buong sansinukuban. Amen. Ama, salamat sa iyo na naglagay ka ng mga bantay sa mga dingding ng iyong iglesia upang tumulong na ibalik at muling itayo ang buhay ng maraming mananampalataya. Ang pag-asa sa iyo ay tila mahina at gumuho dahil sa masama at masamang henerasyon kung saan tayo nabubuhay. Tulungan mo ako sa kapangyarihan ng iyong Espiritu upang ibalik ang mga buhay sa isang pagtutok sa iyo at upang hikayatin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng biyaya at katotohanan na nakapaloob sa hindi nagbabago at hindi nababagong salita ng Diyos. Salamat na ang iyong salita ay buhay at kalusugan at pag-asa sa lahat ng kumakain nito sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya na may pasasalamat. Tulungan mo ako na manalangin ako upang maging isang mabisa at mahusay na bantay sa iyong pader at ipinagdarasal ko na maging tapat ako upang isagawa ang gawain ng pamamagitan para sa napakaraming miyembro ng katawan ni Kristo na naghahanap ng buhay sa mundong ito
ng napakahirap. Magtiis. Naway maging tapat ako sa pag-angat sa panalangin ng pamilya at mga kaibigan, trabaho at kakilala, at ang mga nasa iyong katawan na nakikibaka sa kanilang pananampalataya sa iyo. Protektahan at tulungan ang lahat ng ating mga kapatid Kristiyano na nahaharap sa matinding at mapait na pag-uusig sa napakaraming bansa sa mundo. Aliwan at hikayatin sila sa anumang sitwasyon na maaari nilang matagpuan sa kanilang sarili. At naway ang bawat isa ay makapangyarihang gamitin mo bilang isang mabuti at tapat na saksi na nagliligtas na dugo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat, Panginoon, na ang iyong kamatayan ay nagbayad ng halaga para sa lahat ng aking mga kasalanan, at na sa pamamagitan ng iyong kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira mo ang kapangyarihan ni Satanas. Kasalanan at kamatayan at walang anuman sa langit o lupa o sa ilalim ng lupa na makapaghihiwalay tayo mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, na walang pamunuan o kapangyarihan na makapagpapawalang bisa sa makapangyarihang kapangyarihan ng ating makapangyarihang Diyos, sapagkat dakila ang siya na nananahan sa atin kaysa sa mundo. Ama, ipinagdarasal namin ang mga ngayon ay binubulag ni Satanas na siyang Diyos ng mundong ito at naghahangad na itago ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya mula sa lahat ng mga patay sa kanilang mga kasalanan at namatay sa isang hukay ng kawalan ng pananampalataya. Buksan ang kanilang mga mata na aming ipinagdarasal. Buksan ang isipan ng lahat ng nalinlang ng mga kasinungalingan at panlilinglang ng masama at basagin ang mga tanikala na umaalipin sa kanila na ating ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal din namin na sila ay magabayan sa isang nagliligtas na pananampalataya ng Panginoong Hesukristo na namatay para sa bawat isa upang sila ay mapalaya mula sa satanikong pagkakakulong na ito. Ama, alam natin na ang labanan para sa puso at isipan ng sangkatauhan ay ang digmaan na hinahangad ni Satanas na manalo. Ngunit Panginoon, ipinagdarasal namin na buksan mo ang mga mata ng mga nabulag ng mga kasinungalingan at panlilinlang ng mundong ito upang makita si Jesus. Ipakinang ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo sa kanilang mga pusong inalipin ng ating ipinagdarasal upang ang mga lalaki at babae ay magising mula sa kanilang mga pagkakatulog at makilala ang katotohanan ng ebanghelyo na si Kristo ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kamatayan sa kanilang buhay, upang ang lahat ng naniniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Ito ay itinatanong natin sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, tinatawag kita ngayon bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo, na humihingi ng iyong tulong at proteksyon sa panahong ito ng espiritual na pag-atake. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, ang kasalanan, kamatayan at si Satanas ay isang minsan
at walang hanggang talunang kaaway, at na kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ako ay may tagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na espiritual na sirain ang aking tiwala at pananampalataya. Panginoon, habang ako ay nakatayo sa harap mo, alam ko na ako ay nagkakaisa kay Kristo at wala akong dapat ikatakot. Alam ko na si Satanas ay may pagkamuhi sa lahat ng tinatawag sa iyong pangalan, at na siya ay nagplano at nagbabalak laban sa mga nakaposisyon kay Kristo. Iligtas mo ako, nananalangin ako, mula sa mga panganib at kasamaan na hinahangad ng mga puwersa ng kasamaan, na mahuli ako at panatilihin akong nananalangin ako mula sa lahat ng anyo ng tukso, upang hindi ako bigyan ang dyablo ng isang foothold sa aking buhay. Salamat sa espiritual na baluti kung saan maaari kong bihisan ang aking sarili araw-araw at panatilihin akong alerto sa mga pakana ng dyablo. Naway labanan ko ang lahat ng kanyang pagsulong laban sa akin sa kapangyarihan at lakas ng banal na espiritu. Hinihiling ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus, na namatay at muling nabuhay upang ang kapangyarihan ni Satanas sa aking buhay ay tuluyang maputol. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa aking bagong buhay kay Kristo at sa maraming pribilehiyo na mayroon ako sa Kanya. Salamat, Ikaw ang aking Ama. Salamat na ako ay tinanggap na minamahal. Salamat na ang aking pagkamamamayan ay nasa langit, at salamat sa iyo na ang aking buhay na walang hanggan ay walang hanggang ligtas at panatag magpakailanman sa pamamagitan ng maluwalhating kamatayan at muling pagkabuhay ng aking Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Tulungan mo akong Ama upang mapanatili ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam ko na madalas kong makita na ang aking mga iniisip ay naaakit sa iyo ng mga atraksyon ng mundong ito. Habang sa ibang pagkakataon ay nasusumpungan ko ang aking sarili na nagtatanong sa lahat ng nangyayari sa mundo at nagtataka kung bakit napakaraming nakababahalang sitwasyon at napakaraming paghihirap na nakakasira ng puso sa hindi maiiwasang tiisin ng mga tao. Tulungan mo akong huwag mawala ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam na mayroon kang walang hanggang pananaw at ang iyong mga plano at layunin ay gumagana tungo sa kanilang pangwakas at maluwalhating konklusyon. Panatilihin ang aking puso mula sa makamundong mga hangarin at tulungan din akong huwag masiraan ng loob o mag-alala kapag naririnig natin ang mga problema at sakit ng iba. Tulungan mo ako, Ama, upang mapanatili ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam ko na madalas kong makita na ang aking mga iniisip ay naaakit sa iyo ng mga atraksyon ng mundong ito. Habang sa ibang pagkakataon ay nasusumpungan ko ang aking sarili na nagtatanong sa lahat ng nangyayari sa mundo at nagtataka kung bakit napakaraming nakababahalang sitwasyon at napakaraming paghihirap na nakakasira ng puso na hindi maiiwasang tiisin ng mga tao. Tulungan mo akong huwag mawala ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam na mayroon kang walang hanggang pananaw at ang iyong mga plano at layunin ay gumana tungo sa kanilang pangwakas
at maluwalhating konklusyon. Panatilihin ang aking puso mula sa makamundong mga hangarin at tulungan din akong huwag masiraan ng loob o mag-alala kapag naririnig natin ang mga problema at sakit ng iba. Kahit na ang aking puso ay maaaring masira, alam ko na ang lahat ng ating panahon ay nasa iyong mga kamay at ikaw ay nangako na ituwid ang lahat ng mga mali sa iyong sariling panahon at sa iyong sariling paraan. Tulungan mo ako sa halip upang maibahagi ang katotohanan ng Ebanghelyo sa sinumang inilalagay mo sa aking landas. At naway itaas ko ang pangalan ni Jesus, hindi lamang sa aking sinasabi, kundi sa kung paano ako nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama Diyos, purihin ko at salamat sa iyo para sa salita ng Diyos at ang mga katotohanan na nilalaman nito. Salamat sa iyo para sa maraming mga tagubilin, mga alituntunin at mga hangganan na ibinigay sa amin para sa aming espiritual na proteksyon at pangangalaga. Tulungan mo akong isuot ang buong baluti ng Diyos at manatiling nakatakip kay Kristo sa bawat sandali. Alam na ito lamang ang ating proteksyon at pagtatanggol laban sa mga pamunuan at kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na pahinain ang ating tiwala sa Diyos. Tulungan mo akong tumayo ng mahigpit sa masamang araw na ito at kusang magpasakop sa gawain ng nananahan na banal na espiritu sa aking buhay, upang sa kanyang kapangyarihan ay malabanan ko ang dyablo at ang lahat ng kanyang masasamang gawain sa aking buhay at ang buhay ng mga mahal ko. Panatilihin mo ako mula sa mapanghahas na pag-iisip na ako ay may lakas ng loob at sa aking sarili laban sa mga panlilinlang ng masama. Alam na ang lahat ng mga tagubilin, mga alituntunin at mga hangganan sa kasulatan ay ibinigay para sa aking pagkatuto at para sa aking espiritual na proteksyon. Tulungan mo akong panatilihing matatag ang aking mga mata kay Jesus at ang aking puso ay ligtas na nakaangkla sa bato ng aking kaligtasan. Naway hindi ko mawala sa paningin ang aking pag-access sa trono ng biyaya, ang aking maluwalhating posisyon kay Kristo, ang aking makalangit na pagkamamamayan at ang aking araw-araw na responsibilidad na magtiwala sa iyong salita ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa umaga ay ating direktang pakikipag-usap sa ating Diyos at Panginoon sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong maipahatid natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at ang ating mga hinaing. Tulad ng pakikipag-usap natin sa ating kapwa, nararapat lamang na ang panalangin natin sa ating lumikha ay mabisa, maayos, magalang at may dalisay na kalooban upang maihatid natin ng lubos ang ating nais iparating. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kaligod-ligod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Mga Hebreo chapter 11 verse 6. Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay.
Salamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapagsimula ulit ako sa aking mga gawain sa araw na ito. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin. Patawarin mo rin naman po ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang o pagkakamali sa mga taong nakapaligid sa akin. Maraming salamat din po sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na ikaw ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay at upang makita ko ang walang hanggang mong kapangyarihan. Dahil ko po na sana'y maging daan ako nitong kabutihan ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko at magkaroon ako ng layunin. Magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kumpanya, ng aming bansa at ng buong sansinukuban. Amen. Ama, salamat sa iyo na naglagay ka ng mga bantay sa mga dingding ng iyong iglesia upang tumulong na ibalik at muling itayo ang buhay ng maraming mananampalataya. Ang pag-asa sa iyo ay tila mahina at gumuho dahil sa masama at masamang henerasyon kung saan tayo nabubuhay. Tulungan mo ako sa kapangyarihan ng iyong Espiritu upang ibalik ang mga buhay sa isang pagtutok sa iyo at upang hikayatin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng biyaya at katotohanan na nakapaloob sa hindi nagbabago at hindi nababagong salita ng Diyos. Salamat na ang iyong salita ay buhay at kalusugan at pag-asa sa lahat ng kumakain nito sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya na may pasasalamat. Tulungan mo ako na manalangin ako upang maging isang mabisa at mahusay na bantay sa iyong pader at ipinagdarasal ko na maging tapat ako upang isagawa ang gawain ng pamamagitan para sa napakaraming miyembro ng katawan ni Kristo na naghahanap ng buhay sa mundong ito ng napakahirap. Magtiis. Naway maging tapat ako sa pag-angat sa panalangin ng pamilya at mga kaibigan, trabaho at kakilala, at ang mga nasa iyong katawan na nakikibaka sa kanilang pananampalataya sa iyo. Protektahan at tulungan ang lahat ng ating mga kapatid Kristiyano na nahaharap sa matinding at mapait na pag-uusig sa napakaraming bansa sa mundo. Aliwan at hikayatin sila sa anumang sitwasyon na maaari nilang matagpuan sa kanilang sarili. At naway ang bawat isa ay makapangyarihang gamitin mo bilang isang mabuti at tapat na saksi na nagliligtas na dugo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat, Panginoon, na ang iyong kamatayan ay nagbayad ng halaga para sa lahat ng aking mga kasalanan at na sa pamamagitan ng iyong kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ay sinira mo ang kapangyarihan ni Satanas. Kasalanan at kamatayan at walang anuman sa langit o lupa o sa ilalim ng lupa na makapaghihiwalay tayo
mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Salamat Panginoon na walang pamunuan o kapangyarihan na makapagpapawalang bisa sa makapangyarihang kapangyarihan ng ating makapangyarihang Diyos, sapagkat dakila ang siya na nananahan sa atin kaysa sa mundo. Ama, ipinagdarasal namin ang mga ngayon ay binubulag ni Satanas na siyang Diyos ng mundong ito at naghahangad na itago ang katotohanan ng maluwalhating ebanghelyo ng biyaya mula sa lahat ng mga patay sa kanilang mga kasalanan at namatay sa isang hukay ng kawalan ng pananampalataya. Buksan ang kanilang mga mata na aming ipinagdarasal. Buksan ang isipan ng lahat ng nalinlang ng mga kasinungalingan at panlilinlang ng masama at basagin ang mga tanikala na umaalipin sa kanila na ating ipinagdarasal. At Panginoon, ipinagdarasal din namin na sila ay magabayan sa isang nagliligtas na pananampalataya ng Panginoong Hesukristo na namatay para sa bawat isa upang sila ay mapalaya mula sa satanikong pagkakakulong na ito. Ama, alam natin na ang labanan para sa puso at isipan ng sangkatauhan ay ang digmaan na hinahangad ni Satanas na manalo. Ngunit Panginoon, ipinagdarasal namin na buksan mo ang mga mata ng mga nabulag ng mga kasinungalingan at panlilinlang ng mundong ito upang makita si Jesus. Ipakinang ang liwanag ng maluwalhating ebanghelyo sa kanilang mga pusong inalipin ng ating ipinagdarasal upang ang mga lalaki at babae ay magising mula sa kanilang mga pagkakatulog at makilala ang katotohanan ng ebanghelyo na si Kristo ay namatay upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan at bumangon upang sirain ang kapangyarihan ng kamatayan sa kanilang buhay, upang ang lahat ng naniniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Ito ay itinatanong natin sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, tinatawag kita ngayon bilang isang anak ng Diyos na binili ng dugo, na humihingi ng iyong tulong at proteksyon sa panahong ito ng espiritual na pag-atake. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, ang kasalanan, kamatayan at si Satanas ay isang minsan at walang hanggang talunang kaaway, at na kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ako ay may tagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na espiritual na sirain ang aking tiwala at pananampalataya. Panginoon, habang ako ay nakatayo sa harap mo, alam ko na ako ay nagkakaisa kay Kristo at wala akong dapat ikatakot. Alam ko na si Satanas ay may pagkamuhi sa lahat ng tinatawag sa iyong pangalan at na siya ay nagplano at nagbabalak laban sa mga nakaposisyon kay Kristo. Iligtas mo ako, nananalangin ako, mula sa mga panganib at kasamaan na hinahangad ng mga puwersa ng kasamaan, na mahuli ako at panatilihin akong nananalangin ako mula sa lahat ng anyo ng tukso, upang hindi ako bigyan ang dyablo ng isang foothold sa aking buhay. Salamat sa espiritual na baluti kung saan maaari kong bihisan ang aking sarili araw-araw at panatilihin akong alerto sa mga pakana ng dyablo
naway labanan ko ang lahat ng kanyang pagsulong laban sa akin sa kapangyarihan at lakas ng banal na Espiritu. Hinihiling ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus na namatay at muling nabuhay upang ang kapangyarihan ni Satanas sa aking buhay ay tuluyang maputol. Amen. Mahal na Panginoon, salamat sa aking bagong buhay kay Kristo at sa maraming pribilehiyo na mayroon ako sa Kanya. Salamat, Ikaw ang aking Ama. Salamat na ako ay tinanggap na minamahal. Salamat na ang aking pagkamamamayan ay nasa langit at salamat sa iyo na ang aking buhay na walang hanggan ay walang hanggang ligtas at panatag magpakailanman sa pamamagitan ng maluwalhating kamatayan at muling pagkabuhay ng aking Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Tulungan mo akong Ama upang mapanatili ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam ko na madalas kong makita na ang aking mga iniisip ay naaakit sa iyo ng mga atraksyon ng mundong ito. Habang sa ibang pagkakataon ay nasusumpungan ko ang aking sarili na nagtatanong sa lahat ng nangyayari sa mundo at nagtataka kung bakit napakaraming nakababahalang sitwasyon at napakaraming paghihirap na nakakasira ng puso sa hindi maiiwasang tiisin ng mga tao. Tulungan mo akong huwag mawala ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam na mayroon kang walang hanggang pananaw at ang iyong mga plano at layunin ay gumagana tungo sa kanilang pangwakas at maluwalhating konklusyon. Panatilihin ang aking puso mula sa makamundong mga hangarin at tulungan din akong huwag masiraan ng loob o mag-alala kapag naririnig natin ang mga problema at sakit ng iba. Tulungan mo ako Ama upang mapanatili ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam ko na madalas kong makita na ang aking mga iniisip ay naaakit sa iyo ng mga atraksyon ng mundong ito. Habang sa ibang pagkakataon ay nasusumpungan ko ang aking sarili na nagtatanong sa lahat ng nangyayari sa mundo at nagtataka kung bakit napakaraming nakababahalang sitwasyon at napakaraming paghihirap na nakakasira ng puso na hindi maiiwasang tiisin ng mga tao. Tulungan mo akong huwag mawala ang aking espiritual na pagtuon sa iyo. Alam na mayroon kang walang hanggang pananaw at ang iyong mga plano at layunin ay gumana tungo sa kanilang pangwakas at maluwalhating konklusyon. Panatilihin ang aking puso mula sa makamundong mga hangarin at tulungan din akong huwag masiraan ng loob o mag-alala kapag naririnig natin ang mga problema at sakit ng iba. Kahit na ang aking puso ay maaaring masira, alam ko na ang lahat ng ating panahon ay nasa iyong mga kamay at ikaw ay nangako na ituwid ang lahat ng mga mali sa iyong sariling panahon at sa iyong sariling paraan. Tulungan mo ako sa halip upang maibahagi ang katotohanan ng Ebanghelyo sa sinumang inilalagay mo sa aking landas. At naway itaas ko ang pangalan ni Jesus, hindi lamang sa aking sinasabi, kundi sa kung paano ako nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama Diyos, purihin ko at salamat sa iyo para sa salita ng Diyos at ang mga katotohanan na nilalaman nito. Salamat sa iyo para sa maraming mga tagubilin, mga alituntunin at mga hangganan na ibinigay sa amin para sa aming espiritual na proteksyon at pangangalaga. Tulungan mo akong isuot
ang buong baluti ng Diyos at manatiling nakatakip kay Kristo sa bawat sandali. Alam na ito lamang ang ating proteksyon at pagtatanggol laban sa mga pamunuan at kapangyarihan ng kadiliman na maghahangad na pahinain ang ating tiwala sa Diyos. Tulungan mo akong tumayo ng mahigpit sa masamang araw na ito at kusang magpasakop sa gawain ng nananahan na banal na espiritu sa aking buhay, upang sa kanyang kapangyarihan ay malabanan ko ang dyablo at ang lahat ng kanyang masasamang gawain sa aking buhay at ang buhay ng mga mahal ko. Panatilihin mo ako mula sa mapanghahas na pag-iisip na ako ay may lakas ng loob at sa aking sarili laban sa mga panlilinlang ng masama. Alam na ang lahat ng mga tagubilin, mga alituntunin at mga hangganan sa kasulatan ay ibinigay para sa aking pagkatuto at para sa aking espiritual na proteksyon. Tulungan mo akong panatilihing matatag ang aking mga mata kay Jesus at ang aking puso ay ligtas na nakaangkla sa bato ng aking kaligtasan. Naway hindi ko mawala sa paningin ang aking pag-access sa trono ng biyaya, ang aking maluwalhating posisyon kay Kristo, ang aking makalangit na pagkamamamayan at ang aking araw-araw na responsibilidad na magtiwala sa iyong salita ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.